Umaaray na ang mga motorista dahil sa big-time oil price hike dala ng krisis sa Middle East. Para ito'y maibsan, isang panukala ang isinusulong ngayon ni Senador Risa Hontiveros. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Las Piñas City. Hannah. Corina, sa ilang oras na pananatili natin dito sa kahabaan ng Alabang Zapote Road, kapansin-pansin ang mayat-mayang pila ng mga sasakyan at motor dito sa gasolinahan sa aking likuran. Kasunod yan ng pag-anunsyo ng Department of Energy sa posibleng double-digit na pagtaas na presyo ng langis simula bukas, March 10. Nagulantang ang motoristang si Amir sa nakaambang pagsirit ng presyo ng langis ngayong linggo. Ayon sa Energy Department, 17 to 24 pesos per liter ang posibleng dagdag presyo sa petrolyo. Iakyat, naku po, Santa Maria, Bulacan. Sis Mariusip yan. Di magiging kulang-kulang 80 pesos na ang diesel. Higit pumula. Report, anak ng Pasig. Sorry that. Wala, mamamatay na kami sa gutom yata. Isa siyang delivery rider na as early as 6 a.m. bumabangon na para maghanap buhay. Pero sa humigit kumulang 2 hanggang 3,000 pisong gross income, nasa 1,500 na rito ang natatapyas para sa gasolina niya. Swerte ko pa dahil mga anak ko malalaki na. Paano kaya yung may maniliit pang mga anak? Sa nakakaawa, nakakaiyak. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, kailangang saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Sa isang emergency supplemental budget na pinapanawagan ni Hontiveros, nakapasok doon ang 12 billion para sa transport subsidy, halos 3 billion para sa subsidy sa agrikultura at least 38 billion pesos para sa emergency fund sa repatriation at reintegration ng mga apektadong OFW. Walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy, ayon daw sa Department of Energy. At ang maaari lang gamitin ay humigit kumulang 2.5 billion pesos na continuing funds mula 2025. Pagdating naman sa mga apektado nating kababayan sa Middle East, nakikita ni Hontiveros ang pangangailangan sa large-scale evacuation at reintegration support. Posible raw kailanganin ang pondo na 38 billion para sa income support at employment ng mga uuwing OFW. Tingin ni Hontiveros, pwedeng pagkunan ng pondo para sa supplemental budget ang tinatayang 70 billion mula sa mga hindi natuloy na flood control projects noong 2025. Hindi totoo para kay Hontiveros na walang mapagkukunan ng pondo. Anya, kailangan lang daw pag-usapan, pag-isipan at agad itong aksyonan. Kakailanganing pera, always where there's a... Corina, karamihan sa mga gas station na napuntahan natin, pumapatak sa around 60 to 65 pesos per liter ang presyo ng diesel. That is as of this afternoon at paiba-iba naman yung presyo pagdating sa gasoline. Sa ngayon, tila pinagbabawal yung pag-interview ng mga media sa bawat gasoline station na napuntahan natin, alinsunod daw sa utos ng kani-kanyang management. At pagdating naman dun sa iba pang mga nakausap natin kanina na mga motorista na tumangging magbigay ng pahayag sa kamera, nakikita raw nila na tila domino effect itong posibleng mangyari dahil nga posibleng masundan ito ng pagtaas naman ng presyo ng mga bilihin at anila, panahon na raw dapat para sa gobyerno ng humingi ng abiso o advice sa real economists. Balik sa iyo, Corina. Okay, sana lahat tayo ay nakapagpa-full tank na, no? At iisipin din natin yung taas naman ng presyo ng kuryente pagkatapos ng lahat ng yan. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Las Piñas City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.